burdens and griefs to bear. What a privilege to care. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong devotion ay mula sa sulat ni Paul kay Titus sa 1:1-16. Kung ating pong maalala, si Timothy at si Titus ay magkapareho sila ng katungkulan nung kanilang kapanahunan na sila po ay mag-set up o mag-start ng mga bagong mga churches o mag-establish. Si Timothy po ay naitalaga sa Ephesus at si Titus naman ay sa Crete. Ito po yung 5th largest island in the Mediterranean. Si Titus po ay itinalaga ni Paul na mag-establish sa Crete. Dito po sa Titus 1:5-9 ay makita po natin dito yung sino ba yung dapat na piliin ni Titus na maging leader. Tingnan po natin yung mga qualification of a godly leader o matuwid na elder, pastor o manggagawa ni Jesus. Gaya ng pagiging walang dungis, isa lamang ang asawa, may disiplinadong pamilya at hindi mayabang. Yan po. Ang pangalawa, pagpigil sa maling katuruan. Ito po yung sa Titus 1:10-16. Na nagdudulot ng gulo sa pamilya at pera lang ang hanap. Marami ang ganito sa ating panahon ngayon. Pinagkakakitaan ang relihiyon. Andito rin ang kahalagahan ng matibay na pananampalataya. From Titus 1:10-16. Diyan po natin yan matatagpuan. At ang panatlo, gawa at pananampalataya sa Titus 1:16. Dito po nakapaloob ang tunay na pagkakakilala sa Diyos ay nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. At ang tumatanggi sa Diyos ay walang mabuting gawa. Ito po yung ating mga matatagpuan dito sa Titus. Yung qualification ng mabuting leader o matuwid na elder na batayan ni Titus sa pagpili ng mga leader doon sa kanyang itatayong mga iglesia. Maraming salamat sa pakikinig mga minamahal. Tayo pong lahat ay pagpalain ng Diyos, sampu ng ating mga mahal sa buhay. Magandang gabi at sa ating Diyos na buhay ang lahat ng papuri.